Sean, malamig ang boses sa kabilang linya. Isang boses na kaya siyang patigilin sa gitna ng maingay na party. Sa gitna ng malakas na tugtog at tawanan ng kanyang mga kaibigan. Ang boses ng kanyang ina, si Elara Villarreal. Ma, ano ba? I'm in the middle of something. Sagot ni Sean, bahagyang naiinis habang lumalayo siya sa nagsasayawang mga tao para makahanap ng mas tahimik na sulok. Ang hawak niyang baso ng mamahaling alak ay halos umapaw. Umuwi ka na. May kotse na naghihintay sa'yo sa labas. Walang emosyon sa tono nito. Parang naguutos lang sa isang katulong. Napatawa si Sean, isang tawang hindi umabot sa kanyang mga mata. Mom, the party's just getting started. Saka na ako uuwi. Hindi. Uuwi ka na ngayon, Sean. At hindi dito sa mansyon. Naramdaman niya ang pagkunot ng kanyang noo. What are you talking about? Isang sandali ng katahimikan. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghinga nito sa kabilang linya. Your credit cards, they've all been cut. Your accounts frozen. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Biglang nabingi siya sa ingay sa paligid. Ang malakas na tugtog ay tila naging isang malayong ugong na lamang. Ano? Nagbibiro ka ba, Ma? May malaking event pa kami bukas. Tapos na ang maliligayang araw mo, Sean. Putol sa kanya ni Elara. At sa unang pagkakataon, may bahid ng tigas sa boses nito na nagpatindig ng balahibo niya. Lahat ng luho mo, lahat ng pera na winaldas mo, tapos na. It's over. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang ulo. Nagawa ko na. Click! Ibinaba na nito ang tawag. Nakatitig lang si Sean sa kanyang cellphone, hindi makapaniwala sa narinig. Isang biro. Siguradong isang masamang biro lang ito. Isa lang ito sa mga paraan ng kanyang ina para takutin siya. Ngunit nang subukan niyang tawagan ito muli, hindi na ito sumasagot. Sean, pare, anong problema? Tanong ni Marco, ang kanyang matalik na kaibigan. Habang inaakbayan siya, hindi siya nakasagot. Biglang may dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit ang lumapit sa kanya. Malalaki ang katawan, mga mukhang hindi marunong ngumiti. Kilala niya sila. Sila ang mga tauhan ng kanyang ina. Sir Sean, pinapasundo na po kayo ni Ma'am Elara. Sabi ng isa sa kanila, magalang ngunit walang paligoy-ligoy. Hindi ako sasama. Mariing sagot ni Sean. Hindi sila nagsalita. Sa halip, ang isa ay kinuha ang baso ng alak sa kanyang kamay at ipinatong sa mesa. Ang isa naman ay kinuha ang kanyang wallet mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Mabilis, walang pag-aalinlangan. Anong ginagawa niyo? Akin na yan! Sigaw niya. Binuksan ng lalaki ang wallet, kinuha ang lahat ng credit cards at cash, at iniabot sa kanya pabalik ang walang lamang pitaka. Pagkatapos, kinuha nito ang mamahalin niyang relo mula sa kanyang pulsuhan. Walang hiya kayo. Ang susi ng kanyang sports car, ang cellphone. Lahat kinuha. Ang kanyang mga kaibigan ay nakatingin lang, gulat na gulat, at hindi alam ang gagawin. Walang sinumang kumilos para tulungan siya. Sir, sumama na po kayo ng maayos, sabi ng lalaki sa tonong hindi napakiusap, kundi isang babala. Wala nang nagawa si Sean, para siyang isang kriminal na pinusasan habang kinakaladkad palabas ng bar. Ang tingin ng mga tao ay nakatutok sa kanya, puno ng pagtataka at panghuhusga. Ang dating senyorito na sentro ng atensyon ay ngayon, sentro ng kahihiyan. Isinakay siya sa isang itim na van. Walang nagsalita sa buong biyahe. Ang galit sa puso ni Sean ay parang isang apoy na naglalagablab. Pero wala siyang magawa. Wala siyang kapangyarihan. Ilang oras ang lumipas. Ang pamilyar na mga ilaw ng Maynila ay napalitan ng kadiliman.
Kadiliman na paminsan-minsan lang binabasag ng ilaw mula sa mga poste sa gilid ng daan. Papalayo sila ng papalayo sa sibilisasyon. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang bahay na halos hindi na makita sa dilim. "Andito na po tayo, sir," sabi ng driver. Pinababa siya. Inabot sa kanya ang isang maliit na bag na may lamang ilang pirasong damit at isang sobrang may kaunting pera. "Ano to? Saan to?" tanong ni Sean. Ang boses ay nanginginig sa galit. Tumingin siya sa bahay. Luma. Gawa sa kahoy. Ang pintura ay bakbak na at ang mga bintana ay puno ng alikabok. May mga sapot ng gagamba sa mga sulok ng bubong. Ang amoy ng hangin ay amoy ng lupa at mga nabubulok na dahon. Ito ang lumang bahay ng kanilang pamilya sa probinsya. Isang lugar na huli niyang pinuntahan nung bata pa siya. Isang lugar na kinamumuhian niya. "Ito na po muna ang magiging tirahan niyo, sir." Utos po ni ma'am. Pagkasabi noon, mabilis na sumakay ang mga lalaki sa van at umalis. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng daan, sa harap ng isang bahay na mukhang kinuha mula sa isang horror movie. Naiwan siyang mag-isa. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng mga kuliglig. "Hindi!" bulong niya sa sarili. "Hindi pwede to!" Ang galit na kanina pa niya pinipigilan ay sumabog. Tumakbo siya papunta sa pinto ng bahay at sinubukang buksan ito. Nakalock. Sinuntok niya ang pinto. "Letse!" Sinipa niya ito. "Mom! Mommy!" Sigaw niya sa kawalan. Ang boses niya ay basag na. "Buksan niyo to, Mommy!" Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan nito. Umaasang isa lang itong masamang panaginip. Umaasang biglang may bubukas ng pinto at sasabihing tapos na ang lahat. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang huni ng mga kuliglig sa gitna ng nakakabininging katahimikan ng gabi. Madaling araw pa lang ay gising na si Pamela. Ang unang sinag ng araw ay hindi pa man sumisilip sa abot tanaw. Pero ang amoy ng sinaing at sariwang kape ay kumakalat na sa kanilang maliit na bahay. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ng kanyang ina. Mahimbing pa itong natutulog, ngunit ang marahan nitong pag-ubo ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Pamela sa bawat tunog. Pinagmasdan niya ang mga gamot sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama. Paubos na. Kailangan na naman niyang bumili. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang pag-aalalang namumuo sa kanyang dibdib. Hindi ito ang oras para panghinaan ng loob. Mabilis siyang kumilos. Inihanda niya ang mga gulay na ipang-aalmusal, nilinis ang kusina at isinalansan sa isang malaking basket ang mga panindang itlog at gulay na ide-deliver niya sa bayan. Bawat galaw niya ay sanay. Bawat kilos ay may layunin. Sa mundong ginagalawan ni Pamela, walang puwang ang pagiging marupok. Habang tinutulak niya ang kanyang lumang bisikleta sa maalikabok na daan, natanaw niya ang isang pamilyar na bahay. Ang lumang bahay bakasyunan ng mga Villarreal. Ilang taon na itong walang nakatira. Unti-unting nilalamon ng mga baging at alikabok. Ngunit ngayon, may tao sa labas. Isang lalaki. Nakaputing polo na ngayon ay lukot-lukot na. Mamahali ng sapatos, pero puno na ng putik. Sumisigaw ito habang galit na pinaghahampas ang pinto. Anak ng mayamang walang magawa sa buhay. Bulong ni Pamela sa sarili habang umiiling. Kitang-kita sa tindig at pananamit nito na hindi ito taga roon. Siguradong isa sa mga taga Maynila na naligaw o baka naman nag-aaway lang sila ng girlfriend niya. Wala siyang pakialam. Sanay na siyang makakita ng mga mayayamang nag-aaksaya ng oras at pera. Sila ang tipo ng mga tao na pinakaiiwasan niya. Mga taong akala mo ay pag-aari nila ang mundo. Pero ang totoo, wala silang alam sa tunay na hirap ng buhay. Nilagpasan niya lang ito, itinuloy ang pagbibisikleta na para bang wala siyang nakita. May mas mahalaga siyang kailangang asikasuhin. Pagkatapos niyang mag-deliver sa palengke, dumaan siya sa botika.
Halos manlumo siya nang makita ang presyo ng mga gamot. Ang kinita niya ngayong araw ay kulang pa. Hahanap ako ng paraan. Nay! Bulong niya habang nakatingin sa listahan ng gamot. Hindi kita pababayaan. Pag-uwi niya, nagulat siya nang makita si Aling Martha, ang matagal ng tagapangalaga ng bahay ng mga Villarreal na naghihintay sa kanya sa kanilang balkonahe. Pamela, iha, kanina pa kita hinihintay. Bati nito, may ngiti sa mga labi. Aling Martha, napadalaw po kayo? Magalang niyang tanong. May pakiusap sana ako sa'yo, iha, at may magandang balita na rin. Umupo sila sa isang bangkong kawayan. Ipinaliwanag ni Aling Martha na dumating na ang nag-iisang anak ni Doña Elara, ang may-ari ng bahay, isang senyorito mula sa Maynila. Kailangan niya ng mag-aasikaso sa kanya, Pamela. Magluluto, maglilinis ng bahay. Alam mo na, at ikaw agad ang naisip ko, masipag ka at mapagkakatiwalaan. Agad na umiling si Pamela. Naku, Aling Martha, pasensya na po. Marami po akong ginagawa. Saka hindi po ako marunong magsilbi sa mga ganyang klaseng tao. Halos hindi niya masabi ang salitang mayaman. Ngumiti si Aling Martha, isang nangiting tila alam na nito ang magiging sagot niya. Malaki ang sahod, iha. Naglabas ito ng isang sobre. Ito, paunang bayad para sa isang linggo. Nang buksan ni Pamela ang sobre, halos malaglag ang kanyang panga. Ang perang laman yon ay higit pa sa kinikita niya sa loob ng isang buwan. Sapat na pambili ng gamot ng kanyang ina para sa susunod na 3 buwan. Nagtalo ang isip niya. Ang pagkamuhi niya sa mga mayayaman laban sa pagmamahal niya sa kanyang ina. Nakita ni Aling Martha ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Subukan mo lang, iha, para sa nanay mo. Iyon ang mga salitang nagpatiklop sa kanya. Para sa nanay niya. Gagawin niya ang lahat. Tumango siya ng dahan-dahan. Sige po, Aling Martha. Tatanggapin ko po. Ibinigay sa kanya ni Aling Martha ang susi ng bahay at isang malawak na ngiti. Kinahapunan, dala ang isang balde ng mga panlinis, naglakad si Pamela patungo sa bahay ng mga Villarreal. Huminga siya ng malalim bago ipasok ang susi sa kinakalawang na seradura. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanya. Madilim sa loob. Binuksan niya ang mga bintana para makapasok ang liwanag at hangin. Doon, sa gitna ng sala, nakaupo sa sahig ang lalaking nakita niya kaninang umaga. Ang buhok nito'y magulo. Ang damit ay mas lalo pang dumumi. Mukha itong isang hari na nawala ng kaharian. Tumingin ito sa kanya, mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pagmamataas, na para bang isa siyang ipis na pumasok sa teritoryo nito. Sino ka? Tanong nito. Ang boses ay may bahid ng inis. Ako po si Pamela. Ako yung kinuha para maglinis ng bahay at mag-asikaso sa'yo. Sagot niya. Pinanatiling kalmado ang kanyang boses. Tumayo ito. Mas matangkad ito sa kanya. Sa kabila ng pagiging gusgusin nito ngayon, hindi maikakaila ang magandang tindig nito. Ngunit ang ekspresyon sa mukha nito ay sapat na para burahin ang anumang paghanga na maaaring maramdaman niya. Kumuha ito ng isang makapal na bungkos ng pera mula sa sobrang iniwan para sa kanya. Walang salitang inihagis niya ito sa isang maalikabok na mesa sa pagitan nilang dalawa. Ang tunog ng pagbagsak ng pera ay umaling-awngaw sa katahimikan ng bahay. Magkano ka? Linisin mo ang lahat ng ito. Napatitig si Pamela sa pera. Pagkatapos ay sa mukha ng lalaki. Ang mga salitang yon, ang kilos na yon, iyon ang mismong dahilan kung bakit niya kinamumuhian ang mga taong tulad nito. Ang akala nila, lahat ay nabibili, lahat ay may presyo, hindi niya pinulot ang pera. Sa halip, ipinameywang niya ang kanyang mga kamay. Tiningnan ito ng diretso sa mata
at itinaas ang isang kilay. Kaya mo bang bayaran ang pagkatao ko, sir? Natigilan si Sean. Ang tanong ni Pamela ay parang isang malakas na sampal na hindi niya nakita na darating. Sa buong buhay niya, walang sino man ang sumagot sa kanya ng ganoon. Ang pera ang wika niya. Ang pera ang kapangyarihan niya. Pero sa harap ng babaeng ito, ang pera ay naging isang walang kwentang piraso ng papel mel lamang. Hindi siya nakasagot. Kinuha ni Pamela ang pera mula sa mesa, hindi para angkinin, kundi para ibalik sa sobre. Maingat. Dahan-dahan. Pagkatapos ay iniabot niya ito pabalik kay Sean. Itago niyo yan, sir. Baka mawala. Yan na lang yata ang natitira sa inyo. May halong pang-aasar sa tono nito, kahit na seryoso ang kanyang mukha. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito at nagsimulang maglinis na para bang wala lang ang nangyari. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno para kay Sean. Akala niya, ang pagkakaroon ng isang katulong ay magpapagaan sa kanyang sitwasyon. Nagkamali siya. Si Pamela ay hindi isang katulong, isa siyang diktador. Sa unang umaga, nagising si Sean sa kumakalam na sikmura. Walang almusal na nakahanda. Nakita niya si Pamela sa kusina, nagkakape habang nagbabasa ng isang lumang dyaryo. "Hoy, anong almusal ko?" tanong niya. Ang boses ay magaspang pa dahil sa bagong gising. Tumingin lang ito sa kanya saglit. May instant noodles at itlog sa cabinet. May kalan dyan. Marunong ka naman siguro, di ba? Napakunot ang noo ni Sean. Siya? Magluluto? Kailanman ay hindi pa niya yun ginawa. Trabaho mo yan. Binabayaran ka para pagsilbihan ako. Binabayaran ako para asikasuhin ka, hindi para maging alila mo. Kalmadong sagot nito bago bumalik sa pagbabasa. May pagkakaiba yon. Dahil wala siyang pagpipilian at sa sobrang gutom, padabog na kinuha ni Sean ang isang pakete ng instant noodles. Ang pagbubukas pa lang ng pakete ay naging isang hamon na sa kanya. Ang pag-apoy sa lumang kalan ay halos sumunog sa kanyang kilay at nang ilagay niya ang noodles sa kumukulong tubig, naiwan niya ang plastik na pakete ng pampalasa sa loob. Ang resulta ay isang sabaw na may amoy at lasa ng sunog na plastik. Itinapon niya ang kaldero sa lababo sa sobrang inis. Gutom na gutom at lalong napahiya. Dumating ang oras ng paglalaba. Inilabas ni Pamela ang isang malaking palanggana at isang bar ng sabon. "Ano yan?" tanong ni Sean. "Lalagyan ng marumi mong damit." "At sabon," sagot ni Pamela na parang isang guro na nagpapaliwanag sa isang musmos na bata. "Kusutin mo ng maigi para matanggal ang dumi." Napatingin si Sean sa nag-iisa niyang natitirang designer shirt. "What? Hindi. Masisira to. Sa washing machine to nilalabhan." Ngumiti si Pamela sa unang pagkakataon. Isang nangiting mapang-asar. "May nakikita ka bang washing machine dito, sir? Kung ayaw mong labhan, edi huwag. Maging mabaho ka dyan mag-isa." Sa huli, napilitan din siyang maglaba. Ang kanyang malalambot na kamay na sanay lang sa paghawak ng manibela ng sports car at baso ng alak ay namula at nagkasugat sa kakukusot. Ang mamahalin niyang polo ay nagmistulang basahan matapos niyang subukang pigaan. "Hindi ka marunong gumawa ng kahit anong simpleng bagay?" "No," sabi ni Pamela habang pinapanood siya. Hindi ito tanong. Isa itong statement. Doon na sumabog ang galit ni Sean. "Tumigil ka na. Sino ka ba sa akala mo? Isa ka lang namang katulong. Probinsyana." Sigaw niya. Itinutok ang kanyang daliri sa mukha nito. Ito na ang pinakamatinding insulto na kaya niyang isipin. Ngunit hindi natinag si Pamela. Sa halip, lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. "Oo, katulong lang ako. Pero mas may silbi pa ako sa'yo." Mahinahon ngunit madiin nitong sabi. Dahil ang isang katulong, marunong magluto,
maglaba, at mabuhay ng mag-isa. Ikaw? Ni hindi ka nga marunong pakainin ang sarili mo. Kaya sa ating dalawa, sino ngayon ang mas kaawa-awa? Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang mga salita ni Pamela. Walang mura, walang sigaw, pero tagos hanggang buto. Natahimik si Sean, talunan, sa gitna ng kanyang pagkalugmok habang nakaupo siya sa isang sulok ng maruming bahay, biglang tumunog ang isang lumang Nokia phone na iniwan sa kanya ng mga tauhan ng kanyang ina. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito nang walang gana. Hello? Sean! Pare! Thank God, sinagot mo. Ang boses sa kabilang linya ay parang musika sa kanyang pandinig. Marco? Oo, pare. Nabalitaan ko ang nangyari. Pinuntahan kita sa inyo. Pero sabi ng mga katulong, wala ka raw doon. Hinanap kita kung saan-saan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakaramdam si Sean ng pag-asa. Marco, kailangan ko ng tulong. Hindi mo maiintindihan ang pinagdadaanan ko dito. Relax, pare. I got you. Papunta na ako dyan. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Sean ay nabunutan siya ng tinik. May pag-asa pa. Isang kaibigan. Ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, isang magarang SUV ang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba si Marco, nakasuot ng mga branded na damit. Ang kumikinang niyang relo ay tila nang iinsulto sa kahirapan ng paligid. Nagyakapan sila. Grabe pare, anong ginawa sa'yo ng nanay mo? Sabi ni Marco habang nandidiring tinitingnan ng bahay. Naupo sila sa sala. Inilabas ni Marco ang isang makapal na sobre at inilapag ito sa mesa. Puno ng pera. Para sa'yo yan, pare. Para makapagsimula ka ulit. Naluha si Sean sa tuwa. Salamat, Marco. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. May mas maganda pa akong balita, sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagningning. May alam akong paraan para hindi lang maibalik ang lahat ng kinuha sa'yo, kundi para higitan pa yon. Isang investment, sigurado. At ito ang pinakamaganda pare. Ito ang magiging ganti natin sa nanay mo. Ang mga salita ni Marco ay parang isang pangako ng kaligtasan. Ganti. Iyon ang salitang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Sean. Ang pagkakataong maipakita sa kanyang ina na nagkamali ito, na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, sa sarili niyang paraan. Anong investment yan? Tanong ni Sean. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa sobrang puno ng pera. Ngumiti si Marco. Isang ngiting tila nangaakit. Isang cryptocurrency investment. Bago pa lang, maliit pa ang halaga ngayon, pero sa susunod na linggo, puputok to. Triple o baka quadruple pa ang kikitain natin. Isang kaibigan ko sa Singapore ang nag-tip sa akin. Sigurado to pare. Nag-alinlangan si Sean ng bahagya. Wala siyang alam sa mga ganoong bagay. Hindi ko alam, Marco. Delikado yan, di ba? Lahat ng malaking bagay, nagsisimula sa panganib. Sagot ni Marco. Tinapik ang kanyang balikat. Pero kasama mo ako dito. Sasabay ako sa'yo. All in tayo. Ang ideya na may kasama siya, na hindi siya nag-iisa sa laban na ito, ang tuluyang kumumbinsi kay Sean. Si Marco ang matalik niyang kaibigan, ang kapatid niya. Hinding-hindi siya nito ipapahamak. Sige, sabi ni Sean. Ang kanyang boses ay puno na ng determinasyon. Gawin natin yan. Nasa kusina si Pamela, naghahanda ng tanghalian. Nang marinig niya ang masayang tawanan mula sa sala, nakita niya ang dalawang magkaibigan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa at mga plano. Nakita niya ang makapal na sobre ng pera sa mesa. Mukhang may bisita kayo, sir, sabi niya, habang inilalapag ang dalawang plato ng kanin at pritong isda sa mesa. Si Marco, ang best friend ko. Pagmamalaking pakilala ni Sean. Tiningnan ni Pamela si Marco.
Mula sa makintab nitong sapatos hanggang sa mamahalin nitong relo. Ngumiti lang ito sa kanya. Isang ngangiting hindi umabot sa mga mata. May kung anong hindi maganda sa pakiramdam ni Pamela tungkol sa lalaking ito, pero isinantabi niya iyon. Hindi niya ito kilala. Wala siyang karapatang manghusga. May malaki kaming gagawin, Pamela. Pagyayabang ni Sean. Magugulat na lang ang lahat. Magugulat ka. Lalo na si Mommy. Hindi umimik si Pamela. Kain na po kayo. Sabi na lang niya bago bumalik sa kusina. Mula roon, narinig niya ang kanilang mga usapan tungkol sa milyon-milyong kikitain, mga bagong kotse at mga biyahe sa ibang bansa. Para sa kanya, ang lahat ng yon ay parang mga salitang galing sa ibang mundo. Bago umalis si Marco, muling nagyakapan ang dalawa. Ako na ang bahala sa lahat, pare, sabi ni Marco. I-transfer mo na lang sa account ko yung pera. Ibibigay ko sa iyo ang mga detalye. After a week, babalik ako dito. At pagbalik ko, milyonaryo na ulit tayo. Ibinigay ni Sean ang lahat. Ang perang galing kay Marco at ang natitirang pera mula sa sobrang iniwan ng kanyang ina. Wala siyang itinira para sa sarili. 1 kilos ng lubos na pagtitiwala. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Sean sa sobrang pananabik. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang hakbang palapit sa kanyang tagumpay. Kinabukasan, sinubukan niyang tawagan si Marco para kumustahin ang investment. Hindi ito sumasagot. Baka busy lang, sabi ni Sean sa sarili. Sa ikalawang araw, sinubukan niya ulit. Ring lang ng ring. Walang sagot. Sinubukan niyang i-text. Walang reply. Nagsimula ng kumaba ang dibdib ni Sean. Sa ikatlong araw, cannot be reached na ang sagot sa kanyang mga tawag. Ang pag-asa sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng takot. Isang malamig na takot na gumagapang sa kanyang buong katawan. Sa ika-4 na araw, habang paulit-ulit niyang sinusubukang tawagan ang numero ni Marco, pumasok si Pamela sa kwarto niya. Dala ang isang baso ng tubig. Hindi mo pa rin ba siya makontak? Tanong nito. Mahinahon ang boses, walang bahid ng panghuhusga. Hindi sumagot si Sean. Nakatitig lang siya sa cellphone, ang kanyang mukha ay maputla. Halika, kumain ka muna, yaya ni Pamela. Hindi ako gutom, mahinang sagot niya. Ibinaba ni Pamela ang baso ng tubig sa mesa. Umupo ito sa isang silya sa tapat niya. Alam mo minsan, ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ang siyang pinakamatinding manakit. Sabi nito, ang boses ay malumanay. Dahil sila yung binibigyan natin ng permiso para gawin yon. Napatingin si Sean sa kanya. Sa mga mata ni Pamela, wala ang pang-iinsulto na inaasahan niya. Ang nakita niya ay isang bakas ng pag-intindi. Gusto niyang magalit. Gusto niyang sabihing, anong alam mo? Pero walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa desperasyon, binuksan niya ang kanyang social media account gamit ang lumang computer sa bahay. Hinanap niya ang pangalan ni Marco at doon nakita niya isang bagong post. Kinuha lang ilang oras ang nakalipas. Isang litrato ni Marco, nasa isang beach, may hawak na cocktail, nakangiti ng malapad. At ang caption, Living the Dream in Bali, Blessed. Sa isa pang litrato, kasama nito ang mga kaibigan nila. Ang mga kaibigang naroon din sa party noong gabing iyon. Ang mga kaibigang nanood lang habang kinukuha ang lahat sa kanya, ang pera niya. Ang huling pag-asa niya. Ipinang-party lang pala. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit. Ang sakit ay hindi lang sa kanyang dibdib, kundi sa kanyang buong pagkatao. Ang sakit ng katotohanang ang taong tinuring niyang kapatid ay isa palang ahas. Isang hudas. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi na niya namalayan ang sarili. Tumakbo siya palabas ng bahay sa gitna ng malakas na ulan. Hindi niya alintana ang lamig o ang putik.
Gusto niya lang takasan ang sakit. Pero saan man siya magpunta, dala-dala niya ito. Napaluhod siya sa putikan, hinahayaan ng ulan na hugasan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga sigaw ay nalunod sa lakas ng ulan at sa kulog. Wala na. Ubos na siya. Wala nang natira. Ilang sandali ang lumipas, naramdaman niyang tumila ang ulan sa kanyang ulunan. Ngunit naririnig pa rin niya ang malakas na patak nito sa paligid. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakatayo si Pamela sa kanyang tabi. Hawak ang isang malaking payong. Hindi ito nagsasalita. Nakatingin lang ito sa kanya. At sa unang pagkakataon, ang mga mata ni Pamela ay hindi puno ng pagkainis o pangaasar. Ang mga mata nito ay puno ng awa. Pinanood ni Pamela si Sean habang nakaluhod ito sa gitna ng ulan. Ang balikat nito ay nanginginig, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng sakit na dinadala. Nakita niya ang pagbagsak ng isang taong dating puno ng kayabangan. Ngayon, ang nasa harap niya ay hindi isang senyorito, kundi isang basag na lalaki. Wala siyang naramdamang tuwa. Wala siyang naramdamang, "Sinabi ko na sa'yo." Ang tanging naramdaman niya ay isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Awa. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Itinapat niya lang ang payong sa ulunan nito, isang tahimik na alok ng kanlungan sa gitna ng bagyo, sa labas man o sa loob nito. Inalalayan niya itong tumayo at bumalik sa bahay. Walang imik. Ipinagtimpla niya ito ng mainit na kape, inabutan ng tuyong damit at tuwalya. Si Sean naman ay parang isang robot na sumusunod lang. Ang mga mata ay blanko, walang buhay. Sa mga sumunod na araw, si Sean ay naging isang anino. Hindi na ito nagsasalita. Halos hindi na rin kumakain. Madalas ay nakaupo lang ito sa isang sulok, nakatingin sa kawalan. Ang dating nag-aalab na galit at kayabangan ay napalitan ng isang malalim na kawalan ng pag-asa. Alam ni Pamela na hindi ito pwedeng magpatuloy. Kung hahayaan niya lang ito, baka tuluyan na itong malunod sa sarili niyang kalungkutan. Kailangan nitong gumawa ng isang bagay. Kailangan nitong makaramdam ulit na may silbi siya. Isang umaga, nilapitan niya ito. "Bangon dyan," sabi niya. Ang tono ay hindi na kasing taray ng dati, pero meron pa ring diin ng awtoridad. "Sasama ka sa'kin." Hindi ito kumilos. "Ayaw mo? Sige. Pero wala kang kakainin buong araw." Pananakot niya. Iyon ang nakapagpatayo sa kanya. Walang gana, sumunod ito sa kanya palabas ng bahay. Naglakad sila sa isang maliit na daanan, palayo sa mga kabahayan, patungo sa isang lugar na napapalibutan ng mga puno at halaman. Hindi nagtagal, isang amoy ang sumalubong sa kanila. Isang amoy na hindi pamilyar kay Sean. Ang pinaghalong amoy ng dayami, lupa at manok. Maraming manok. Huminto sila sa harap ng isang malaking poultry farm. "Pinsan ko ang may-ari nito," paliwanag ni Pamela. Kailangan nila ng dagdag na tao, maglilinis ng mga kulungan, magpapakain ng mga manok. Nanlaki ang mga mata ni Sean. "Ano? Dito? Sa lugar na to?" Ang boses niya ay puno ng hindi makapaniwalang pagkadiri. "Oo, dito," mariing sagot ni Pamela. "Kailangan mong kumita ng sarili mong pera. Kailangan mong gawin ang isang bagay na totoo." Ipinakilala siya ni Pamela kay Mang Lando, ang kanyang pinsan, na isang mabait, ngunit malaki ang katawan na lalaki. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Halatang nag-aalinlangan sa kakayahan ng payat at maputing binata sa harap niya. "Sige na, insan, pagbigyan mo na. Ako ang bahala sa kanya," pakiusap ni Pamela. Ang unang araw ni Sean sa farm ay isang purong kalamidad. Ang unang gawain niya,
Linisin ang isang kulungan ng manok. Nang buksan niya ang pinto, ang amoy ay halos makapagpasuka sa kanya. Ang sahig ay puno ng dumi ng manok. Sinubukan niyang walisin ito gamit ang isang walis tingting, pero mas lalo lang kumalat ang alikabok at amoy. Napapikit siya sa sobrang pandidiri. Pinanood siya ni Pamela mula sa malayo. Nakita niya ang bawat pag-aatubili, ang bawat pagkadiri sa mukha nito. Ngunit sa kabila noon, hindi ito umalis. Nagpatuloy ito. Kahit na mali-mali, kahit na halatang nahihirapan, hindi ito sumuko. Sa oras ng tanghalian, naupo si Sean sa ilalim ng isang puno ng mangga. Hingal na hingal at amoy manok. Ang kanyang mga kamay ay marumi at masakit. Lumapit si Pamela. Dala ang 2 baon ng kanin at adobong itlog. Inabot niya ang isa kay Sean. Tahimik silang kumain. "Bakit mo to ginagawa?" tanong ni Sean. Ang boses ay mahina. "Ang alin?" "Ito, ang tulungan ako." Nag-isip si Pamela. "Dahil nakikita ko sa iyo ang isang taong nalulunod," sabi niya. "At ayokong may nakikitang taong nalulunod." Sa mga sumunod na araw, unti-unting natututo si Sean. Natuto siyang gumamit ng pala para mas mabilis na malinis ang mga dumi. Natuto siyang magbuhat ng mabibigat na sako ng feeds. Natuto siyang tiisin ang amoy at ang pagod. Isang gabi, habang nag-aayos si Pamela ng mga gamit sa sala, nakita niyang natutulog na si Sean sa upuan. Sobrang pagod mula sa maghapong trabaho. Napansin niya ang mga kamay nito na nakapatong sa kanyang dibdib. Puno ito ng mga gasgas at paltos. Walang pag-aalinlangan, kumuha si Pamela ng Vicks at isang piraso ng bulak. Dahan-dahan, lumapit siya. Maingat niyang hinawakan ang kamay ni Sean at sinimulang pahiran ng gamot ang mga sugat nito. Biglang gumalaw si Sean. Nagising. Nagulat siya nang makita si Pamela na hawak ang kanyang kamay. Agad na binawi ni Pamela ang kamay niya. Ang kanyang mukha ay namula. Ano? Nakita ko lang na may sugat. Baka maimpeksyon." Hindi nagsalita si Sean. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang mga mata nito ay may kakaibang kinang. Pagkatapos, tumingin ito sa kamay niyang ginagamot. "Salamat," bulong nito. Pagkatapos ng 1 linggo, inabot ni Mang Lando ang sahod ni Sean. Ilang pirasong lukot-lukot na pera. Napakaliit na halaga kumpara sa perang winaldas niya sa isang gabi lang noon. Tinitigan ni Sean ang pera sa kanyang palad. Akala ni Pamela ay madidismaya ito. Ngunit sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, walang kayabangan. Puno ng pagmamalaki. Inangat niya ang kanyang tingin at tumingin ng diretso kay Pamela. "Ito ang unang beses na kumita ako ng sarili kong pera." Ang paraan ng pagkakasabi niya noon, ang sinseridad sa kanyang mga mata, ang nangiti sa kanyang mga labi. Lahat ng yon ay nagdulot ng isang kakaibang pagbilis sa tibok ng puso ni Pamela. Isang kiliti, isang init na unti-unting gumapang sa kanyang buong katawan. Sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng manok at pagod, naramdaman ni Pamela ang isang bagay na matagal na niyang ibinaon at kinalimutan. Pag-asa. At marahil, isang simula ng pag-ibig. Ang trabaho sa poultry farm ay naging bagong routine ni Sean. Ang paggising ng maaga, ang bigat ng trabaho, ang pagod sa pag-uwi sa gabi. Lahat ng yon ay naging bahagi na ng kanyang buhay. At sa bawat araw na lumilipas, may nababago sa kanya. Ang kanyang mga braso ay nagsimulang magkaroon ng laman. Ang kanyang balat, na dati maputla, ay bahagya ng umitim dahil sa araw. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Nawala na ang kayabangan. Napalitan iyon ng isang bagong uri ng kumpiyansa. Isang kumpiyansang hindi galing sa pera, kundi sa kaalamang kaya niyang mabuhay sa sarili niyang pawis. Ang relasyon nila ni Pamela ay nagbago rin.
Ang dating puno ng sagutan at pagtatalo ay napalitan ng isang komportableng katahimikan at maliliit na usapan. Nagkukulitan sila habang naghahapunan. Nagkwekwentuhan tungkol sa mga nangyari sa buong araw. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, naabutan ni Sean si Pamela na nakaupo sa labas ng bahay sa isang lumang upuang kawayan. May maliit na siga sa harap nila, pampainit at pantaboy ng mga lamok. Umupo si Sean sa tabi niya. "Malalim yata ang iniisip mo," sabi niya. Ngumiti si Pamela ng bahagya. "Wala naman, iniisip ko lang ang nanay ko." Doon, sa ilalim ng bilog na buwan at sa tabi ng nagbabagang apoy, nagsimulang magkwento si Sean. Ikwinento niya ang buhay niya sa Maynila, ang mga party, ang mga pekeng kaibigan, ang walang katapusang pressure mula sa kanyang ina. Lahat ng tingin sa akin ng tao, isa lang akong senyoritong walang silbi. Pag-amin niya, ang boses ay mahina. Siguro nga, totoo yon. Kaya ako nagwawaldas ng pera. Dahil yun lang ang paraan na alam ko para patunayan na may halaga ako, na kaya ko. Tumingin siya kay Pamela, pero dito, sa pag-aalaga ng manok, sa pagbubuhat ng sako, pakiramdam ko, mas may halaga pa ako ngayon. Nakinig lang si Pamela. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya ang bigat na dinadala ni Sean. Sa likod ng aroganting imahe nito, may isang lalaking uhaw sa pagtanggap at pagpapatunay. Habang nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang cellphone ni Pamela. Ang kapatid niya sa kabilang linya. Napatayo si Pamela. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. "Ano? Kailan pa? Bakit hindi niyo agad sinabi?" Ang boses niya ay nanginginig. Pinilit niyang maging matatag, pero narinig ni Sean ang takot sa tono nito. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Pamela. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Umiiyak siya. "Pamela, anong nangyari?" Tanong ni Sean. Lumapit siya dito at hinawakan ang balikat nito. "Ang nanay," sabi ni Pamela sa pagitan ng mga hikbi. "Inatake na naman sa puso. Itinakbo sa ospital. Kailangan daw ng malaking pera para sa operasyon." Naramdaman ni Sean ang sakit sa bawat salita ni Pamela. Isang sakit na pamilyar. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman, sa gitna ng kanyang mga luha, biglang lumabas ang isang lihim na matagal na niyang itinatago. "Kaya ako ganito sa mga mayayaman," sabi niya. Ang boses ay puno ng pait. "Kaya ako walang tiwala dahil minsan na akong nagtiwala." Tumingin siya kay Sean. Ang kanyang mga mata ay puno ng ala-ala ng nakaraan. "May minahal ako noon, Sean. Mayaman din. Katulad mo. Ipinangako niya ang lahat sa akin. Kasal. Isang pamilya. Naniwala ako. Isang araw, nagkasakit din si nanay katulad ngayon. Nangailangan kami ng pera. Lumapit ako sa kanya. Alam mo anong sinabi niya?" Huminga si Pamela ng malalim. Sinabi niya, "Problema mo yan, hindi problema ko." Tapos, hindi na siya nagpakita. Iniwan niya ako sa ere, na para bang isa lang akong laruan na pinagsawaan na niya. Ang kwento ni Pamela ay parang isang kutsilyong humiwa sa puso ni Sean. Iyon pala ang dahilan. Iyon pala ang pinanggagalingan ng pader na nakapalibot sa puso ni Pamela. Hindi alam ni Sean ang sasabihin. Walang salita ang sapat para burahin ang sakit ng nakaraan. Kaya wala siyang sinabi. Sa halip, umupo siya ng mas malapit kay Pamela. Inilagay niya ang kanyang braso sa balikat nito at marahan niya itong hinila palapit sa kanya. Ipinatong ni Pamela ang kanyang ulo sa balikat ni Sean. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, hinayaan niya si Sean na maging sandalan niya. Hinayaan niyang damayan siya nito sa kanyang kalungkutan. Naramdaman ni Sean ang init ng mga luha ni Pamela sa kanyang balikat. At sa sandaling iyon, isang pangako ang nabuo sa kanyang puso. Isang pangakong hindi niya sinabi sa salita, pero isinumpa niya sa kanyang sarili.
Hinding-hindi siya magiging katulad ng lalaking iyon. Tumingin siya sa umiiyak na mukha ni Pamela. Maingat niyang itinaas ang kanyang kamay at pinunasan ng isang butil ng luha sa pisngi nito gamit ang kanyang hinlalaki. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa ilalim ng tahimik na langit, habang magkadikit ang kanilang mga balat, nagbigkas si Sean ng isang pangako. Hindi ako katulad niya, Pamela. Pangako. Ang mga salitang binitawan ni Sean ay parang isang balsamong humaplos sa sugatan na puso ni Pamela. Ang pangakong iyon na sinabi sa isang boses na puno ng sinseridad ay nagsimulang magpatibag sa pader na matagal na niyang itinayo. Sa mga sumunod na araw, ang ugnayan nila ay lalo pang lumalim. Ang dating amo at katulong, ang dating senyorito at probinsyana ay naging dalawang taong nagkakaintindihan, nagdadamayan sa hirap ng buhay. Para kay Sean, ang ngiti ni Pamela ay naging mas mahalaga pa kaysa sa anumang kayamanan. Para kay Pamela, ang presensya ni Sean ay naging isang pamilyar na init na hindi niya inakalang hahanap-hanapin niya. Isang gabi, pagkatapos ng isang nakakapagod na araw sa poultry farm, sabay silang umupo sa labas para magpahangin. Ang langit ay puno ng mga bituin. Tahimik ang paligid. Tanging hunilang ng mga kuliglig ang maririnig. Alam mo, kahit kailan hindi ko pinansin ang mga bituin sa Maynila. Sabi ni Sean, lagi kasing may mga ilaw. Masyadong maliwanag. Dito lang. Dito ko lang sila nakita ng ganito kaklaro. Maraming bagay dito na wala sa Maynila. Sagot ni Pamela, nakatingin din sa langit. Oo, katulad mo. Napatingin si Pamela kay Sean. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Seryoso. At may kinang na ngayon lang niya nakita. Naramdaman ni Pamela ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan, inilapit ni Sean ang kanyang mukha kay Pamela. Hindi ito umiwas. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa mga mata nito. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Ang oras ay tila bumagal. Ilang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga labi. Isang kumpas na lang. At sa sandaling iyon, sa gitna ng nakakabinging katahimikan, isang matinis na tunog ang biglang bumasag sa lahat. Ang tunog ng cellphone ni Sean. Ang luma at halos basag na cellphone. Sabay silang napapitlag na para bang nahuli sa isang kasalanan. Para silang nagising mula sa isang magandang panaginip. Sorry, sabi ni Sean. Medyo nahihiya. Habang kinukuha ang cellphone mula sa kanyang bulsa, tiningnan niya ang screen. Isang hindi pamilyar na numero. Sino yan? Tanong ni Pamela. Hindi ko alam. Baka isa sa mga kaibigan ko. Sagot ni Sean, kahit na alam niyang imposible iyon. Wala nang tumatawag sa kanya. Tumayo siya at lumayo ng kaunti para sagutin ang tawag. Hello? Walang sumagot. Tanging isang garalgal na tunog lang ang kanyang narinig, na para bang hindi maganda ang signal. Hello? May tao ba dyan? Ulit niya. Bigla, may narinig siyang isang pamilyar na boses mula sa kabilang linya. Ngunit hindi ito nakikipag-usap sa kanya. Opo, Ma'am Elara. Natanggap na po niya ang leksyon. Mukhang handa na siyang bumalik. Ang boses na yon. Ang boses na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Ang boses ng taong tinuring niyang kapatid. Si Marco. At ang pangalang binanggit nito. Ma'am Elara. Ang kanyang ina. Nabitawan ni Sean ang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa lupa ay halos hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib, na parang isang drum na pinupukpok ng walang tigil. Ang mga salita ay paulit-ulit na naglaro sa kanyang isipan. Natanggap na po niya ang leksyon. Leksyon. Mukhang handa na siyang bumalik. Ang lahat ng nangyari. Ang pagkat ng credit cards, ang pagpapatapon sa kanya sa probinsya,
Ang pagdating ni Marco, ang pekeng investment, ang pagnanakaw ng kanyang huling pera, hindi yun isang pagkakataon. Hindi iyon isang katrayduran ng isang kaibigan. Iyon ay isang plano, isang masakit, isang malupit, isang kalkuladong plano. At ang utak sa likod ng lahat ng ito ay ang sarili niyang ina. Pinulot niya ang cellphone, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakita niya si Pamela na nakatingin sa kanya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Sean, okay ka lang? Sino yung tumawag?" Tumingin si Sean kay Pamela, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano mabuhay. Ang babaeng unti-unti niyang minamahal. Ngunit ngayon, isang malamig na lason ang gumapang sa kanyang puso. Ang lason ng pagdududa. Kung si Marco ay kasabwat, kung ang lahat ng ito ay isang malaking palabas, paano si Pamela? Paano siya napunta dito? Siya na lang ba ang nagkataon? O ang mga tanong ay parang mga tinik na tumusok sa kanyang isipan? Ang sakit ng katotohanan ay napakabigat, napakasakit, na kailangan niyang humanap ng ibang masisisi. Kailangan niyang ibaling ang sakit sa iba. Lumakad siya pabalik kay Pamela. Ang init at lambing sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng isang malamig at matalim na tingin. Isang tingin na puno ng sakit at pagtataksil. Itinutok niya ang cellphone sa harap ni Pamela. Ang boses niya ay nanginginig sa galit na hindi niya mailabas. Ang lahat ba ng ito? Isang malaking palabas lang? Ang kanyang tanong ay binitawan niya sa hangin, puno ng pait at hinanakit. Kasama ka ba sa plano ng mommy? Ang mga salita ni Sean ay tumama kay Pamela nang mas malakas pa sa isang sampal. Parang isang kidlat na biglang gumuhit sa tahimik na gabi. Sinisira ang lahat ng magandang nabuo sa pagitan nila. Ano? Yun lang ang salitang nagawa niyang ibigkas. Isang salitang puno ng pagkalito at sakit. Anong sinasabi mo? Huwag ka nang magkunwari, Pamela. Sigaw ni Sean. Ang boses niya ay basag. Isang halo ng galit at pighati. Narinig ko ang lahat. Si Marco, si Mommy. Plinano nila ang lahat ng to. Inalog-alog niya ang cellphone sa harap nito. Kaya pala ang galing mong magpanggap. Kaya pala bigla kang naging mabait. Partida mo pala to, no? Magkano ang ibinayad sa'yo ni Mommy para turuan ako ng leksyon? Magkano? Bawat salita ay parang isang patalim na direktang tumatagos sa puso ni Pamela. Ang akusasyon, ang kawalan ng tiwala, ang mapait na katotohanan sa isang iglap, lahat ng pinagsamahan na nila ay nabura at napalitan ng isang pangit na hinala. Hindi totoo yan, Sean, sabi niya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Wala akong alam dyan. Maniwala ka. Pero ang mukha ni Sean ay sarado na. Ang sakit na nararamdaman nito ay napakabigat na wala na itong makitang iba kundi ang sarili nitong pagdurusa. At sa sandaling iyon, isang pamilyar na kirot ang muling naramdaman ni Pamela. Ang kirot ng pagtataksil. Biglang nag-flashback sa isipan niya ang alaala ng dati niyang kasintahan. Ang mga matatamis na salita, ang mga pangakong napako, ang parehong pakiramdam ng pagiging isang tanga na naniwala. Pare-pareho lang sila. Ang akala niyang kakaiba kay Sean, ang pagbabago, ang sinseridad, ay isa lang palang ilusyon. Isa lang pala siyang parte ng laro. Isang tau-tauhan sa plano ng mayayaman. Ang pag-aalaga niya, ang pag-aalala, ang unti-unting pagkahulog ng kanyang loob. Lahat pala ay bahagi lang ng isang script na hindi niya alam. Ang sakit na nararamdaman niya ay dahan-dahang napalitan ng galit. Galit hindi lang kay Sean, kundi sa sarili niya. Galit dahil sa pangalawang pagkakataon, hinayaan niyang maging marupok ang puso niya.
Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang malambot na ekspresyon ay napalitan ng isang matigas na maskara. Ang Pamela na nakilala ni Sean sa poultry farm, ang Pamela na nag-alaga sa kanya, ay biglang nawala. Ang bumalik ay ang Pamela noong unang araw, mailap, mataray, at puno ng pader sa paligid. Wala kang tiwala sa akin? Malamig niyang tanong. Sige, kung yan ang gusto mong paniwalaan, wala akong magagawa. Tinalikuran niya si Sean at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at inilagay ang iilang damit niya. Pagkatapos, kinuha niya ang lahat ng perang ibinayad sa kanya ni Aling Martha. Ang perang inipon niya para sana sa kanyang ina. Lumabas siya ulit ng bahay. Si Sean ay nakatayo pa rin sa parehong lugar, parang isang estatwang gawa sa bato. Walang salitang inihagis ni Pamela ang pera sa dibdib ni Sean. Ang mga papel na pera ay nagsiliparan sa lupa. Sa paanan nito, "Heto ang bayad mo sa pag-arte ko," sabi niya. Ang boses ay puno ng sarkasmo at pait. "Sana nasiyahan ka sa palabas. Sana natutunan mo na ang leksyon mo." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sean. Ang kanyang sariling mga mata ay nagnininga sa galit. Pare-pareho lang kayong mga mayayaman. Akala nyo, lahat ng tao at lahat ng bagay nabibili. Pagkasabi noon, tumalikod na siya. Nagsimula siyang maglakad palayo. Sa madilim na daan, walang lingon-likod. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay palayo sa lalaking akala niya ay iba. Palayo sa pag-asang akala niya ay totoo. "Pamela, sandali!" Narinig niyang sigaw ni Sean, pero hindi siya huminto. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, papalayo, hanggang sa ang sigaw nito ay naging isang mahinang bulong na lang na tinangay ng hangin. Naiwan si Sean na nakatayong mag-isa sa gitna ng mga nagkalat na pera. Ang babaeng nag-iisang naging totoo sa kanya sa lugar na yon ay umalis na. Ang pag-ibig na akala niya ay nagsisimula pa lang, ay winasak niya sa isang iglap. Wala nang natira. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang kamay. Isang text message mula sa kanyang ina. Ang mensahe ay maikli lang, ngunit napakabigat. "The company is about to go bankrupt. Come home immediately. This is your last chance." Ang kumpanya, ang pamilya, ang buong mundo niya. Lahat ay guguho na. Natawa si Sean. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng kabalintunaan. Ang plano ng kanyang ina ay nagtagumpay. Natutunan na nga niya ang kanyang leksyon. Pero ang kapalit ay ang lahat. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay isang mahabang katahimikan. Hindi tulad noong una siyang umalis, na puno ng galit at pagkalito. Ngayon, ang puso ni Sean ay kalmado. Isang kakaibang klase ng kapayapaan na dulot ng isang matatag na desisyon. Alam na niya kung sino siya at alam na niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Pagbaba niya ng bus, hindi siya umuwi sa mansyon. Dumiretso siya sa Villarreal Tower, ang nagtataasang gusali na simbolo ng kapangyarihan at kayamanan ng kanilang pamilya. Ang gusaling minsan na niyang tinuring na palaruan, ngunit ngayon ay tinitingnan niya bilang isang battlefield. Pagpasok niya sa lobby, lahat ng mga empleyado ay napatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Ang Sean na kilala nila ay ang senyoritong nakasuot ng mamahaling damit, amoy pabango, at laging mayabang na ngiti. Ang Sean na nakatayo sa harap nila ngayon ay nakasuot lang ng simpleng pantalon at t-shirt na nabili sa ukay-ukay. Ang balat ay mas maitim at ang mga kamay ay magaspang. Ngunit ang pinagkaiba sa lahat ay ang kanyang mga mata. Wala na ang pagiging arogante. Napalitan iyon ng isang matatag at seryosong tingin. Hindi siya tumigil. Naglakad siya ng diretso papasok sa private elevator patungo sa pinakatuktok ng gusali. Sa boardroom, pagbukas ng pinto, nandoon silang lahat. Ang mga miyembro ng board,
Mga taong nakakita sa kanyang paglaki ay nakaupo sa paligid ng isang mahabang lamesa. At sa dulo, sa kanyang trono, nakaupo ang kanyang ina, si Elara Villarreal. "Sean, you're late," sabi nito. Ang boses ay kasing lamig ng dati. Walang bakas ng pag-aalala. "Hindi ako late, ma," sagot ni Sean habang isinasara ang pinto sa likuran niya. "Ngayon pa lang ako dumating." Naglakad siya palapit sa lamesa. Bawat hakbang niya ay mabigat at may diin. Tumayo siya sa kabilang dulo, direktang kaharap ng kanyang ina. "Ang galing ng plano mo, ma." Simula niya, ang boses ay kalmado, ngunit puno ng pait. "Talagang perpekto. Ipinadala mo ako sa probinsya. Tinanggalan ng lahat. Ipinadala mo ang sarili kong kaibigan para lokohin ako at kunin ang huli kong pera. Lahat para lang turuan ako ng leksyon." Tumingin siya sa mga board members. "Narinig niyo ba yon? Isang malaking palabas, isang grand production, at ako ang bida na walang kamalay-malay." "Sean, tumigil ka," maring sabi ni Elara. "This is not the time and place. Ito mismo ang tamang oras at lugar." Putol ni Sean. Ang boses ay bahagya ng tumaas. Dahil ang kumpanyang ito, ang buhay na ito, ang leksyon na ito, lahat ito konektado. Tumingin siya muli sa kanyang ina. "Naging successful ka, ma. Natutunan ko na ang leksyon. Natutunan kong magtrabaho para sa sarili kong pagkain. Natutunan kong ang halaga ng isang tao ay wala sa pera na nasa bulsa niya, kundi sa pawis na tumutulo mula sa kanyang noo." "Then the plan worked," sabi ni Elara. "Oo, it worked," sagot ni Sean. "Pero may isang bagay kang hindi naisip. Habang natututunan ko ang leksyon mo, natutunan ko ring makita kung gaano kabulok ang mundong ginawa mo." Huminga siya ng malalim. "Babagsak ang kumpanya. Alam ko kung bakit. Dahil itinayo ito sa kayabangan, sa pag-apak sa maliliit, sa pag-iisip na ang pera ang sagot sa lahat. Ganyan mo ako pinalaki. At iyan din ang papatay sa lahat ng pinaghirapan mo." Sa unang pagkakataon, nakita ni Sean ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang ina. Isang bahid ng pagkagulat. Ang sakit. "I did what I had to do," sabi ni Elara. Ang boses ay tumaas na rin. "Para sa'yo. Para sa pamilyang ito. Para hindi mawala sa atin ang lahat." Doon, sa harap ng lahat, umamin ito sa kanyang desperasyon. "May paraan para iligtas ang kumpanya," sabi ni Sean. Naglabas siya ng isang folder mula sa maliit na bag na dala niya at inilapag ito sa mesa. Isang bagong plano, hindi nakabatay sa malalaking kontrata at koneksyon. Nakabatay ito sa mga totoong produkto na kailangan ng mga totoong tao. Magsisimula tayo sa maliit. Magsisimula tayo sa tama. Binuklat ng mga board members ang folder. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng interes. Tumingin si Sean sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng isang malungkot na katotohanan. "Gagawin ko to. Ililigtas ko ang kumpanya. Pero hindi para sa'yo, ma. Gagawin ko to sa paraan ko." Pagkatapos, kumuha siya ng isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maliit, lukot na piraso ng papel. Inilapag niya ito sa ibabaw ng folder, isang tiket ng bus, papunta pabalik sa probinsya. "Ipaglalaban ko ang kumpanya, pero ipaglalaban ko rin siya." Hindi na niya hinintay ang sagot ng kanyang ina. Tinalikuran na niya ang lahat at nagsimulang maglakad palabas ng silid. Walang lingon-likod. Naiwan si Elara na nakatitig sa tiket ng bus. Pagkatapos ay sa papalayong likod ng kanyang anak. Isang lalaking hindi na niya halos kilala. Isang lalaking siya mismo ang lumikha. At sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang masakit na katotohanan. Nakuha niya ang gusto niya, isang anak, na may kakayahang iligtas ang kanilang imperyo. Pero sa proseso, baka tuluyan na siyang nawalan ng isang anak na nagmamahal sa kanya. Sinubukan ni Pamela
nakalimutan ng lahat. Ibinalik niya ang sarili sa dating routine. Paggising ng maaga, pag-asikaso sa mga paninda, pagdalaw sa kanyang ina sa maliit na pampublikong ospital sa bayan. Sinubukan niyang punuin ang bawat oras ng kanyang araw para walang puwang na matira para sa mga alaala. Pero sa bawat sulok ng kanilang maliit na bahay, sa amoy ng kape sa umaga, sa katahimikan ng gabi, nandoon ang anino ni Sean, ang alaala ng kanilang mga tawanan, ng kanyang mga pagkakamali sa kusina, ng gabi sa ilalim ng buwan. Isang palabas lang ang lahat. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na para bang isang dasal, isang mantra para patigasin muli ang kanyang puso. Isang araw, habang namimili siya ng mga gulay sa palengke, isang pamilyar na bulto ang nahagip ng kanyang mga mata. Sa isang kanto, katabi ng tindahan ng bigas, may isang lalaking nagbubuhat ng mabibigat na sako mula sa isang delivery truck. Pawisan, marumi. Pero ang tindig at ang paraan ng paggalaw, kilalang kilala niya. Si Sean, napatigil si Pamela. Ang basket na dala niya ay halos mabitawan niya. Anong ginagawa niya dito? Bakit siya nagbubuhat ng bigas? Akala ba niya ay umuwi na ito sa Maynila? Nag-iwas siya ng tingin, umaasang hindi siya nito napansin. Mabilis siyang naglakad palayo. Ang puso niya ay tumitibok ng sobrang bilis. Ngunit huli na ang lahat. Pamela. Ang boses nito sa likuran niya ay nagpatigil sa kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Sean sa harap niya, hingal na hingal at pinapawisan. Pero wala sa mga mata nito ang kahihiyan. Ang tanging nandoon ay determinasyon. Wala itong sinabing kahit ano. Sa halip, may iniabot itong isang puting sobre. Isang sobre na luma na at medyo lukot. Tiningnan ito ni Pamela nang may pagdududa. Ano na to? Para sa nanay mo, sabi ni Sean. Binuksan niya ang sobre. Sa loob, naroon ang isang malaking halaga ng pera. Sapat para sa paunang bayad sa operasyon ng kanyang ina. Agad na bumalik ang pader sa puso ni Pamela. Saan galing to? Sa nanay mo. Bayad na naman ba to para sa isa pang palabas? Ang boses niya ay matalim at puno ng pang-uuyam. Umiling si Sean. Hindi. Galing yan sa sahod ko. Sa lahat ng pinagtrabahuhan ko. Tumingin si Pamela sa magaspang at sugatan nitong mga kamay. Huwag mo akong lokohin, Sean. Saan ka kukuha ng ganito kalaking pera sa loob lang ng ilang araw? Nakiusap ako kay Mang Lando. Paliwanag niya. Ipinakita ko sa kanya ang plano ko para sa poultry farm. Kung paano ito palalakihin. Naniwala siya sa akin. Ibinigay niya sa akin yung sahod ko para sa susunod na 6 na buwan bilang advance. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Walang kinalaman ang pamilya ko dito, Pamela. Pera ko yan. Pinagpawisan ko yan. Walang nakitang kasinungalingan si Pamela sa mga mata ni Sean. Tanging sinseridad. Dinala niya ang pera sa ospital. Nang araw na yon, nakausap niya ang kanyang ina na medyo malakas na. Naikwento niya ang lahat. Ang pagdating ni Sean, ang pagtatrabaho nito sa farm, ang pag-alis niya, at ang bigla nitong pagbabalik. Hinawakan ng kanyang ina ang kamay niya. Anak, mahinahon nitong sabi. Ang isang tao, hindi nasusukat sa kung saan siya nagsimula, kundi sa kung saan siya handang magpunta para sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Bigyan mo siya ng pagkakataong magpaliwanag. Kinagabihan, hindi mapakali si Pamela. Ang mga salita ng kanyang ina at ang imahe ni Sean na nagbubuhat ng sako ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Pinuntahan niya ang poultry farm. At doon, nakita niya si Sean. Kahit gabi na, nagtatrabaho pa rin ito, mag-isang nag-aayos ng isang nasirang kulungan sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na bumbilya. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Pamela. Huminto si Sean sa kanyang ginagawa. Tumingin ito sa kanya
Naghihintay. Gusto kong malaman ng lahat, Sean. Walang labis, walang kulang, ang totoo. At doon, sa gitna ng amoy ng manok at sa ilalim ng liwanag ng isang bumbilya, ikinuwento ni Sean ang lahat. Ang nalalapit na pagbagsak ng kanilang kumpanya, ang desperadong plano ng kanyang ina, ang pagharap niya sa board, ang lahat. Totoo ang plano, Pamela. Pag-amin niya. Nagsimula ang lahat ng ito bilang isang malaking kasinungalingan. Pero may isang bagay na naging totoo sa gitna ng lahat ng yon. Tumingin siya sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi na niya kayang itago. Ikaw, ang nararamdaman ko para sa'yo. Lumapit si Sean sa kanya. Ang pagod at dumi sa kanyang mukha ay hindi nakabawas sa sinseridad ng kanyang mga salita. Hindi ko maibibigay sa iyo ang buhay na marangya, Pamela. Sabi niya, ang boses ay puno ng katapatan. Hindi na ako ang senyorito na kaya kang bilhan ng lahat. Ang kaya ko lang ibigay ay ito. Itinuro niya ang kanyang sarili, ang kanyang pagod na katawan, ang kanyang maggaspang na kamay. Pero maipapangako ko ang isang buhay na totoo. Nakatitig lang si Pamela sa kanya, habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahan nang pumatak mula sa kanyang mga mata. POV. Sean. Nakatitig si Sean sa mga mata ni Pamela, naghihintay. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang oras. Ito na yon, ang huling paghuhusga. Hindi nagsalita si Pamela. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang mukha ni Sean. Ang kanyang palad ay malambot sa magaspang na balat nito. Isang haplos na puno ng pagtanggap. Sa kilos na yon, alam na ni Sean ang sagot. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang mangiting pagod, ngunit puno ng hindi masukat na kaligayahan. Hinawakan niya ang kamay ni Pamela na nasa kanyang pisngi at marahan niya itong hinalikan. Salamat, bulong niya. POV, Pamela. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot at pag-aalinlangan sa puso ni Pamela ay natunaw. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang senyoritong mayabang na nakilala niya. Hindi na rin siya ang lalaking puno ng galit at sakit na umakusa sa kanya. Ang nasa harap niya ay si Sean. Ang Sean na natutong maglaban ng sarili niyang damit. Ang Sean na buong pagmamalaking ipinakita ang una niyang sahod. Ang Sean na handang talikuran ng lahat para sa isang buhay na totoo. Pinili niyang maniwala. Pinili niyang magtiwala ulit. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Pamela na ligtas siyang buksan muli ang kanyang puso. POV. Sean and Pamela. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang testamento ng kanilang bagong simula. Naging matagumpay ang operasyon ng ina ni Pamela. Habang nagpapagaling ito, sina Sean at Pamela naman ay abala sa pagpapalago ng poultry farm. Ginamit ni Sean ang kaalaman niya sa negosyo na isinama niya sa mga aral ng kasipagan at pagpapakumbaba na natutunan niya. Naging partner sila hindi lang sa buhay, kundi pati na rin sa trabaho. Ang dating maliit na farm ni Mang Lando ay unti-unti nilang napalaki. Nagkaroon sila ng mga bagong kliyente sa bayan at sa mga karatig lugar. Minsan sa isang linggo, tumatawag si Sean sa Maynila. Hindi na sila nagtatalo ng kanyang ina. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging profesional. Ibinibigay niya ang kanyang mga mungkahi para sa kumpanya na unti-unti na ring bumabangon mula sa pagkakadapa. Ang plano niyang nakabase sa katotohanan at pangangailangan ng masa ay nagsisimula ng magbunga. Isang hapon, habang abala si Pamela sa paglilista ng kanilang mga delivery, isang itim at magarang kotse ang huminto sa tapat ng farm. Bumaba mula rito ang isang babaeng nakapormal na kasuotan, matangkad at elegante. Si Elara Villarreal,
Kinabahan si Pamela, ngunit lumapit si Sean sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Lumapit si Ilara sa kanila. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing lamig ng dati. May bahid ng pagod, ngunit mayroon ding pagtanggap. Tiningnan niya ang anak. Mula sa simpleng kasuotan nito hanggang sa magaspang nitong kamay na hawak-hawak ang kamay ni Pamela. "Your plan is working, Sean," sabi nito. Ang boses ay mahinahon. "You were right." Pagkatapos ay bumaling ito kay Pamela. "Inaamin ko, hindi ako sang-ayon sa lahat ng ito noong una, pero nakikita ko ngayon ang epekto sa kanya." May bahagyang ngiti sa labi ni Ilara. "Salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko." Iyon lang at umalis na ito. Isang maikling pagbisita, ngunit sapat na para maging isang simbolo ng kapatawaran at paghihilom. Isang hapon, ilang buwan ang lumipas, habang papalubog na ang araw at nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid. Niyaya ni Sean si Pamela na maglakad sa isang maliit na burol sa likod ng kanilang bahay. Naupo sila sa ilalim ng isang puno, pinapanood ang paglubog ng araw. "Naaalala mo ba noong una tayong nagkita?" tanong ni Sean. "Galit na galit ako sa mundo noon." Ngumiti si Pamela. "At ako naman, galit na galit sa'yo." Nagtawanan sila. Lahat ng akala kong mahalaga sa akin noon, pera, kotse, mga party, lahat yon bulalang pala, sabi ni Sean habang pinupulot ang isang manipis na piraso ng damo. Ang totoong mahalaga pala, hindi nabibili. Tumingin siya kay Pamela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Pamela, alam kong wala akong maibibigay sa iyong mansyon o mamahaling mga alahas." Maingat niyang pinag-ikot-ikot ang piraso ng damo, bumubuo ng isang maliit na bilog. "Ang kaya ko lang ipangako ay ang mga kamay na to, na magtatrabaho para sa iyo araw-araw. Ang puso ko, na sa iyo lang titibok. At isang buhay na simple, pero puno ng katotohanan." Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Pamela, sa ibabaw ng damuhan. Itinaas niya ang maliit na singsing na gawa sa damo. "Pamela, pakasalan mo ako." Ang mga luha na pumatak mula sa mga mata ni Pamela ngayon ay hindi na dahil sa sakit o galit, kundi dahil sa purong kaligayahan. Hindi niya kailangan ng mga salita para sumagot. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay. At sa ilalim ng papalubog na araw, isinuot ni Sean ang singsing na damo sa daliri ni Pamela. Isang simbolong hindi gawa sa ginto o diamante, kundi sa isang pangakong itinayo mula sa pagsubok, itinaguyod ng pagsisikap, at pinagtibay ng isang pag-ibig na mas totoo at mas matatag kaysa sa anumang kayamanan sa mundo.